Ito, tingnan natin ang balitang ito at reaksyonan natin. Let's take it. Running attorney lawyers. Kita mong kagaguhan ng pulis na yan. Nakita nyo doon si Inday, putang ina, isasara niya yung pinto. Nakita nyo kung gaano kabastos, mga bossing? Ayan o. Oh. Kaso, pati pulis, nakikialam. Nakikibuhat, di naman niya trabaho. Trabaho na yan ng ambulansya. Nakikiepal pa ang mga punyeta. Utilo, isasara mo yung pinto, ang daming tao. Ganito nakabobo talaga ang mga, hindi naman lahat ganito kabobo tong mga pulis natin. Ay, bayang Pilipinas. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Bakit ganito ang mga nasa kapangyarihan? Daming tao, isasara mo. Kung di ka ba naman tanga-tanga, taga-bundok ba kayo? Alam nyo ba na dapat bago mo isang pinto, kailangan ng tao? Nandiyan pa pati yung nurse, nandiyan pa. Pulis na ito, walang utak ang hayop. Nasa talampakan ng utak na walang silbi, no? Bobo, no? Hindi lahat pero ito particular tong pulis na to. Tanga. Ay, grabe pa. Ayan, no? Hindi ba kabastusan yan, PNP? Matapos na bigyan kayo ni PRRD ng Deldo, pinababoy kayo ng kasalukuyang gobyerno, ganyan kayo. Kita mo na patingin si Inday. Ina mo, iipitin mo ko rito, tarantado ka. Yan ang yan ang delikado. Yan ang assassination. Tama? Yan ang parang assassination plot. Puntakin mo, iipitin mo sa pinto. Subukan mo si Bongbong, ipitin mo sa pinto. Gusto niyo nang patayin si Inday, ipitin niyo dyan sa van? Gago. Walang alam ang hayop. Sino ba hindi magagalit niyan? Pag tanga talaga yung mga leader, tanga rin yung mga nasa ibaba Grabe naman yung hindi pa naayos yung tao, kino-close na ninyo. Grabe. Laka kayo. Kanina, nalihat kayo sa Facebook. Pinalagyan dito. Ibang driver po yun. Ibang driver po yun. Sino ka ba? Para makipag-usap ka sa presidente, president na yan. Kunin niyo yung pangalan. Pukin ang ina nito. Dapat respeto. Pangalawang pangulo ng Pilipinas yan. Mas mataas yan sa chief of police. A heartbeat, one heart away yan. Heartbeat, of becoming the president or a president. Pero sa mga pag-usap, iba yun. Ibang driver yun. Kapal ng mukha mo. Dapat sorry po, hindi po, iba po, ganun. Wala na talaga kayong modo, wala na kayong respeto talaga. Ang nire-respeto nyo na lang talaga yung mga general nyong mga tulonggis. Yung mga presidente nyong walang alam. Ano to, naglalaro kayo? Sabi nito, nasagap ko lang. Boss Dada, saan mo nasagap yan? Nag-apologize na daw yung police. Dapat matanggal sa serbisyo yan. Threat yan. Death threat yan. Di ba? Frustrated. Frustrated homicide yan. Pwede mamatay si Inday Sara pag naipit yan. Walang sorry. Dapat yan tanggal serbisyo. Bayaan mo maging riding in tandem yung buwaka ng inan yan. Walang yan. Hindi yan karapat dapat sa sweldo na bayan bibigay. Attorney. Sorry. Gusto niyo po sumama kayo. Sumama po kayo. Kasi ang hindi ko magets, hospital din naman yung St. Luke's. Malapit lang naman din yung St. Luke's.
doon nire-request. Hindi man kriminal yan. Hindi man pumatay ng tao, hindi man nagnakaw ng pera ng taong bayan niya. Dinidinig pa lang sa Kongreso yung confidential part niya na hindi naman Kongreso ang magsasabi whether guilty sila or not. Dahil hindi naman sila korte, hindi naman sila ombudsman, hindi naman sila COA. Di ba? Hospital din yan. Hospital din naman yung St. Luke's. Doon nire-request. Baka pwede doon natin dalhin. Tatakas ba yung punyeta na yan? PNP, question. Tatakas ba yan? Isa pa. Ang isa pa to, bakit kasi may PNP dyan? Bakit kayo nandiyan dyan? Philippine National Police. Pulis kayo ng Pilipinas. House of Representative. Mga congressman ang nandiyan dyan. May enforcer po ang House of Representative. Ang tawag po doon, Sergeant at Arms. Kapag ka meron pong pinaa-aresto ang Kongreso dahil kinontempt nila, ang pumupunta po, Sergeant at Arms, hindi police. Kapag may utos ang korte na hulihin yung isang tao, korte, pulis ang pupunta para hulihin yung tao. Kapag kayong tao, ipinakulong ng korte, dadalin sa ospital, eskortan niya ng hindi pulis. BJMP. Tama. Anong ginagawa ng Philippine National Police sa affairs ng Kongreso? Dapat ang nandiyan yung Sergeant at Arms at yung opisina ng Sergeant at Arms, sila ang nagsisecure kasi kinontempt yan ng Kongreso, hindi ng korte. Hindi nyo alam ang trabaho nyo. Ang tatagal nyo na sa serbisyo. Nakikialam kayo sa mga bagay-bagay na hindi kayo dapat nakikialam. Punyeta, dami ng mga dik Pilipinas. Ang daming akyat bahay, riding in tandem. Ang daming problema ng Pilipinas. Bakit hindi yun ang atupagin ninyo? Bakit nakikialam kayo dito? Hindi naman ito kaso sa korte. Hindi naman ito hindi ko talaga maintindihan kung anong klase itong mga pulis natin. Hindi ko talaga alam. Hindi nila gets to no? Hindi talaga nila gets to. Sobra. May representation kayo doon kayo sa Silos na ambulansya. Hindi convict yan, hindi suspect yan. Kasi sir, Hindi lang yan. Di ba, bobo? Hindi yan convict. Hindi suspect. Walang kaso sa korte yan. Yan po ay detainee ng Kongreso. Hindi yan, dinetain yan dahil guilt beyond reasonable. Si Franz Castro ang dapat hinuhuli nyo mga hayop. Masyado kayong mga kupal. Pangalawang presidente yan, abogado yan. Mas maraming alam yan sa inyo. Executive yan, mayor yan. Same pattern talaga ng KOJC. Itong nangyari, wala silang pinakikinggan. Ito ang dapat na tinitingnan ng Commission on Human Rights. Yung Quadcom, dapat ito ang iniimbestigahan. Paglabag to sa karapatang pantao. Yan po ay hindi, kahit po ikaw ay preso, meron ka pa rin kapangyarihan. Ay marunong makinig. Sir, nung nanggaling kami ng batasan, sinabi ko Silos kami pupunta, dito niya kami sa veterans. So what is that? You will bring her to Silos. Di ba, yun ang usapan nila bago umalis. Diyan dinala. Tangina. Ang usapan sa St. Luke's, diyan dinala mga sinungaling talagang mga hayop eh. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? So sir, kung gusto niyo po, Gago din po na ito eh. Tatakas po tayo na himatay nga. At saka, ba't naman tatakas to? At saka kung sakaling tumakas to, problema na ng Congress yun. Unless, yung Congress, humingi ng abiso sa korte, pakakuha ng kapangyarihan at iutos sa pulis na habulin.
Gago eh, no? Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag nung ano na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama. Teacher. Kung gusto niyo po, Ang ina nyo, mga bakla kayo. Alam nyo ng mali, ginagawa nyo pa rin. Alagad kayo ng batas. Putang ina. Hindi kayo alagad ng paglabag sa batas. Alagad kayo ng batas. Sorry, hindi naman kayo dapat minumura. Pero putang ina, kung hindi nyo naman sana ginagawa yung mga ganito, hindi naman kayo mumurahin eh. Hayop talaga kayo. Mga pulis to. kasi po yung yes po yun. Trabaho lang yun sa inyo eh. Protect the people. For humanitarian reasons, sir. Alam namin. Order lang yan, trabaho lang yun sa inyo. So, hindi ito bargaining. Hindi ito bargaining. Hindi ito bargaining. Buhay yan. Kasi yung kasi dito, doktor na nagsasabi sa'yo, doktor sir, kasalanan nila. Attorney. Hindi mo mawakan. Iyak siya, attorney. Hindi po yung nakatira. Emergency. Doktor ang masusunod dito, si Mulis. Doktor ang masusunod. Mukhang minura ko yan. Hindi, putang ina mo, tanga ka, umalis ka rito. Bawal ang tanga rito. Gano'n. Barata mo, hindi. Yan mga yan. Pasensya na kayo ha. Kung kumota na ako sa pagmumura ha. Grabe nangyayari sa bayan natin eh. Alam mo, ang isang frustrating na part is wala kami doon para sana, alam mo yun, wala kami doon para dyan. Wala kami doon para masamahan man lang ito si Inday. Putin lang, nandiyan yung mga kapatid natin, si Jay Guevara, si Banat Bay. Putin na lang talaga, nandiyan kayo, mga kapatid kong banateros. Kahit paano, napalagay ng konti loob natin. Buhay po pinag-uusapan dito. Kayong sumunod sa utos na mali sa inyo. Ambulansa niyo kami. Yung kanyang ano. Minamang. Ako na. Kami na nagsusugod. Oo, dito pa tayo na kapitan. Dito pa tayo. Dito pa tayo. Huwag mo isa na nila. Kami na lang. Sir, hindi naman yung nandito yung mga tao. Hindi alam eh, hindi talaga alam ng mga polis kung ano yung nila. Hindi talaga alam ng mga polis kung ano yung trabaho nila. Ang polis, ang trabaho nyo, kriminal. O ang trabaho ninyo, yung mga kriminal, dapat yun ang talagang inaano ninyo, ginugulpi ninyo, hindi ginugulpi, hinuhuli ninyo, o kahit gulpihin nyo na, putang ina niya, patayin nyo na kung gusto nyo, kriminal nga eh. Basta kriminal. Dapat talaga ang mga kriminal, yung mga convicted ng korte, katulad ni Franz Castro, yung mga nagre-recruit na mga bata para maging NPA, mga mamamatay tao, yan ang dapat na tinatrabaho nyo, pinahihirapan ninyo, hindi yung mga normal, mga tao na walang problema sa batas, mga tao na hindi naman lumalabag sa batas, pero yun ang mga binibwisit ninyo. Yan. Hindi ko talaga magets. Bakit ganito ang pulis natin? Complete turnaround. Kung gaano kayo kagagaling nung ni PRD. Bakit kayo naging ganito? Bakit kayo nagpagamit? Bakit kayo naging parang mga private armed group, private army na kayo ng mga politiko? Hindi politiko ang nagpapasweldo sa inyo. Mga taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. Kung wala yung buwis ng taong bayan, wala kayong sisweldohin. Wala kayong pang-operate. Wala kayong pangbayad ng buwis dahil merong isang magaling na SWAT noon na sinasabi niya na nagbabayad din daw sila ng buwis. Totoo. Nagbabayad din kayo ng buwis. Pero kung wala yung pera namin, yung mga buwis namin, tanginan nyo, wala kayong sweldo para pambayad nyo ng buwis. Tandaan nyo yan. Hindi ko ba makatakbo? Hindi ko makatakbo. Tabi na dyan sa...
Ano ba kayo? Lawful order. Lawful yan? Hindi. Inutil. Lawful order. Na tong biik na to eh, pakalat-kalat eh. Si Jay Guevara ka ba? Tayo na parang nagdamit ng pulis si Jay Guevara. Tayo na pasikat tong biik na to, gago, hindi ka magiging opisyal. Tayo na kang taba-taba mo. Magpapayat ka, hindi ka makakahabol sa kriminal. Muna kayo. Yan ang kumita. Oh, sino? Kumita, sir. Papidam. Bida-bida ang putang ina. Kumakain ka na. Okay, pero ako na, kapantaw ko lang wato ha. Ikaw ba na kami? Pakisama po yung dalawang taga-Legislative Security Bureau. Ayun! Legislative Security Bureau. Sila dapat sumasama dyan. Di police. May mga baril ba to? May mga kutsilyo ba yan? Threat ba yan sila to public, to national security? Threat ba sila to public order? Hindi. Na itong mga police na to, epal. Hindi lahat ha, maraming mababait na police. May mga brad kami sa Eagles na mga mababait, magagalang na police. Pero ito mga police na to, mga pasikat, kala mo naman gusto maging, lahat gusto maging general eh. Tuloy kayo. Sumunod kayo sa same group. Magkamboy kayo kung sinabi nung nanay ng pasyente. Okay? Let's not skip. Pagkaramay ng pasyente, nung nanay ang mag-decide kung paano mamatay ang anak niya. Okay? Okay. Sumunod ka. Anak, nasasakyan mo. Laban BP. Wala naman, sabi nito, gusto kasi nila masira ang mga Duterte image. Wala naman pakialam wala naman pakialam ang mga Duterte kung masira image nila or what. Hindi naman importante sa kanila image nila eh. That's actually the least of their priority. Ang importante mga Duterte, yung bayang Pilipinas. Yung bayang Pilipinas, yun ang natin diyan. Diyos ko po. Yung bayang Pilipinas na yun talagang pinaka-importante sa kanila. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng order.